Okay guys, for today's video, nabanggit ko na sa inyo na ang online banks na ginagamit ko right now ay ang SeaBank at si OwnBank. And yes, marami na rin sa inyo ang gumagamit ng OwnBank and SeaBank. But for me, ano ba talaga yung mas magandang bangko sa kanilang dalawa? Actually, it would really depend yan sa hinahanap mo sa isang bank. So, yung features na kailangan ko may be different sa features na kailangan nyo. So, magkakaiba talaga tayo. But, in this video, ang pag-uusapan natin, bakit nga ba mas okay itong isang bank account na to? Ayan, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yung videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so paano ba natin gagawin to? Magkakaroon tayo ng differentiation between SeaBank and OwnBank based on my perspective. And syempre sa facts na meron. Unang-una natin pag-usapan about integration with e-commerce. Okay, with this, mas integrated si SeaBank versus si OwnBank. Medyo biased to kasi ang nagmamay-ari kay SeaBank at kay Shopee ay si Sea Limited. Thus, may upper hand dito si SeaBank. Whereas si OwnBank naman, wala talaga siyang integration pa sa ngayon with any online e-commerce. Number 2 is the user interface. Para sa akin po mas appealing sa mata yung user interface ni SeaBank. Hindi naman dahil sa gusto ko yung orange, pero parang ang okay ng combination ng mga kulay na ginamit niya dun sa kanyang app. At the same time, medyo straightforward din ng app and mas madaling gamitin. With OwnBank naman, medyo for me, hindi ko masyado feel yung GUI niya o your graphical user interface niya na green, black, or something. Ganyan. Hindi ako masyadong fan ng ganung combination ng kulay. But yes, kung ang kailangan mo lang is straight savings, ma-access mo naman yung savings. But with other functions, medyo kapa-kapa talaga. Okay, interest rates. So, dito naman sa interest rate, well, syempre, alam natin right now, si OwnBank ay 5% ang interest rate. While si SeaBank naman, nasa 4% ang interest rate. Given that, talagang mas appealing ang 5% interest rate. Pero, parang hindi na lang interest rate ang consideration ko when banking. More or less, yung yung overall experience. Nandyan yung sa app, nandyan yung how dependable the system, kung may issue ba akong nararanasan sa kanila, etc. So, with SeaBank, wala pa akong nararanasan na issues with bank transfer, ganyan. Wala pa. Kay OwnBank naman, meron naman one time lang na nag-bank transfer ako during weekend sa GCash. But it should be real time. It should be InstaPay. So, during that time, hindi talaga siya dumating at na-process pa yun nung nagkaroon na ng pasok ng Monday. So meaning, during that time, hindi na-process yung transfer ko using InstaPay and naging PesoNet siya. So, hindi ko alam bakit ganun yung nangyari. Medyo clueless din talaga ako. So, medyo naging cautious ako kapag nagta-transfer na ako ng funds going out from my own bank account. Next is free bank transfer. Si SeaBank ay may 15 free bank transfer weekly. Yan, and nagre-refresh siya every Monday. Kay OwnBank naman, walang limit ang bank transfer right now. However, yun nga lang yung sinabi ko kanina, kailangan maging cautious kayo, maging keen into details kayo kung ang nakalagay ba dyan ay real time or in the next 48 hours or in the next 24 hours makikredit. Kasi hindi nakalagay kung InstaPay or PesoNet. Next is siguro capital. When I check the latest information about the total capital ni SeaBank and OwnBank, lumalabas na pang-apat si SeaBank sa mga rural banks na may mataas na kapital versus kay OwnBank na yan ang pwesto. In addition, alam natin na si SeaBank ay backed by Sea Limited while si OwnBank naman ay backed by Aku-Laku. Next is promotions. Definitely, si SeaBank right now ay maraming promotion. Mga cashback sa QR, sa bills pay, low discount. Yan, maraming promotional offer si SeaBank. Compared kay OwnBank right now, may cashback pag ginamit mo yung virtual card nila, pero hanggang doon na lang at the moment. Next is reliability or uptime. For my experience, wala naman ako na-experience na downtime sa dalawang app na to since nagsimula akong gamitin sila. Though, I could say na nagkakaroon ng system maintenance
ang InstaPay. Kaya pag natapat na may system maintenance, iwasan yung mag-transfer. Nagkakaroon naman yan ng announcement dun sa app mismo nila ng downtime ng mga bank transfer. So, in this case, parehas naman sila sa reliability. Next is time deposit. Si Ownbank ay nag-offer ng different tenure ng time deposit and with an increased interest rate na ganyan. While si Cbank naman, wala pang ino-offer right now na time deposit. Lastly, loan service. So, dito naman, meron ng available na loan service na ino-offer si Cbank na tinatawag niyang Cbank Credit, while si Ownbank naman ay wala pa rin hanggang sa ngayon. So, in this comparison, medyo nangingibabaw sa akin ang paggamit ko ng Cbank versus sa account ko with Ownbank. Though, I must admit na parehas naman silang ginagamit ko. Actually, palipat-lipat yung funds ko between Cbank and Ownbank. Sa Ownbank, naglalagay ako ng pera for the interest para kumita kahit papano, while kay Cbank naman is for bank transfers. Though yes, may bank transfer din si Ownbank, pero kasi nauna kong gamitin si Cbank and na-build up ko na yung lahat ng bank transfer list ko and ang hirap ko na siyang ilipat sa Ownbank. Kaya most of the time, mas nagagamit ko for my bank transfer needs si Cbank versus kay Ownbank. Again guys, don't get me wrong, parehas ko naman silang ginagamit. It's just that medyo leaning forward ako sa mga benefits na nakukuha ko sa features ni Cbank. Nandito na rin lang naman po tayo sa video na to. Gusto ko lang din i-clarify po about misconception kay Ownbank. Sabi ng ibang mga tao na scam daw yung Ownbank, which is na-discuss na natin in this video, dahil kasi nakakapag-deposit daw ng pera sa Ownbank pero hindi na ma-withdraw dahil sa hindi pa na-upgrade ang mga accounts nila. And nandyan yung feedback na ang tagal na, 2 weeks na, 3 weeks, 1 month na, hindi pa rin na-upgrade. So, I think we need to clarify yung first thing. Bakit nga ba nakakapag-deposit dun kay Ownbank? Ganito lang po yan. Si Ownbank kasi merong own wallet and then merong own it. Yung own wallet is your typical electronic wallet. While yung own it naman, yun naman yung nag-i-interest ng 5%. So, yung own wallet, kaparehas lang din po siya ni GCash. And kay GCash po, pwede po kayong makapag-deposit ng pera kay GCash kahit hindi kayo verified. Same thing, makakapag-deposit din kayo ng pera sa Ownbank kahit hindi kayo verified. Ang problema nyo na nga lang, hindi nyo mai-withdraw dahil hindi kayo verified. Same thing with GCash, hindi nyo rin ma-withdraw dahil hindi kayo verified. So yun po actually yung gusto kong i-clarify sa mga nagkakaroon ng issue with Ownbank dahil daw nakakapag-deposit sila pero hindi nila ma-withdraw dahil sa antagal mag-upgrade ni Ownbank. Second issue is antagal mag-upgrade ni Ownbank. With that, what I can suggest lang is to continuously contact customer service. Tawagan nyo sila via phone and kulitin nyo via email. Yun lang po yung masasuggest ko sa inyo. Kasi marami naman po akong kakilala na within the day na approve kagad yung kanilang own bank account. So, try nyo lang po, baka malabo yung phone or what. Hindi ko po talaga alam. Yung customer service po makakatulong sa inyo para malaman nyo kung bakit nagkakaroon ng delay sa pag-upgrade ng inyong mga account. For our question of the day, given yung comparison na ginawa natin with Cbank and Ownbank, sa tingin nyo, ano ang much better online bank para sa inyo? Si Cbank ba or si Ownbank? And bakit yung bank na yon ang pinili nyo? Well, let me know yan sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Rayuki21. Sabi niya, avid viewer here, pa-shoutout po. Rayuki21, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos at ng aking channel. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me. Please subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!